was a very well-traveled. Yung Rizal yan. King Liwanag. Kayo'y naging bahagi ng mga may init na isyong hatid ng Eyewitness. Kaakibat ang Nescafe Classic. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Anong pumapasok sa isip natin kapag nababanggit ang pangalang Jose Rizal? Ang matapang na nobelista ng Noli Me Tangere na gumising sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang bayaning binaril sa Luneta. Ang makata na nagsabi, ang taong di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Ano ang kanyang tunay na pagkatao? Subukan nating kilalanin ang isang Filipinong nagngangalang Jose Rizal. Oh, mga bata! Lola, mano po? Mukhang abalang-abala kayo riyan sa librong binabasa ninyo. Ito po ba, Lola? Isang librong naglalaman ng totoong kwento ng ating pambansang bayani? At Lola, base po sa mga nabasa namin, talaga pong nakakabilib ang kanyang mga naging paglalakbay, pati na rin po ang pagharap niya sa iba't ibang suliranin sa loob at labas ng bansa. Ako'y natutuwa dahil may mga kabataan pang katulad ninyo ang interesado sa buhay ng ating pambansang bayani. Sang-ayon ba kayo na sa libro nyo na lamang makikilala si Pepe? Ha? Sino po si Pepe? Talagang hindi pa sapat ang mga nabasa ninyo upang lubusang makilala si Pepe. Siya ang matapang na novelista ng Noli Me Tangere na nagumising sa kamalayan ng mga Pilipino. Siya ang bayaning binaril sa Luneta. Siya ang makatang nagsabing ang taong hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Pero sino nga ba talaga si Pepe? Anong uri ng Pilipinas ang kanyang kinagisnan? Anong mga ideya at mga prinsipyo ang kanyang isinabuhay at ipinaglaban? Ano ang kanyang tunay na pagkatao? Si Dr. Rizal. Tama. Lola, nais po naming makilalang mabuti si Pepe. Talaga po bang sa pagbabasa na lang namin siya makikilala? Teka. Huwag na ninyo akong pinangungunahan. Halika't may papakita ko sa inyo. Sige lang. Asan na ba yun? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ay! Hindi pala ito. Ay! Diyos ko. Asan na ba yun? Ay! Saan ko ba nilagay yun? Ay! Teka. Ay! Ito, mga bata. Sino po yan, Lola? Isa ito sa mga orihinal na litrato noong kapanahunan ni Pepe. Wow! Pwede ko po bang hawakan? Oops! Huwag muna. Huwag niyong itong intindihin. Mas marami pa kayong matututunan sa inyong paglalakbay ngayong araw. Yes! May panibago na naman tayong lalakbayin patungo sa nakaraan. Excited na ako, Ellie. Ako din, Noli. Jack, marami na naman tayong malalaman. Saan po ba kami pupunta, Lola? Dadalhin ko kayo sa iba't ibang lugar kung saan nakasilid ang mga naiwang alaala ni Pepe na magsisilbing daan patungo sa nakaraan. Ngunit paano po namin makikilala at
makakausap ang pambansang bayani? Ang kasagutan ay matatagpuan ninyo sa inyong papasyalan ngayong araw. Matatagpuan ninyo ito sa mga mahiwagang ribulto ni Jose Rizal. Hanapin ninyo ang puso't kaluluwa ng dakilang Pilipino sa loob ng ribulto sa Luneta. Hanapin ninyo ang ngiti sa matigas na mukhang nakaukit sa isang pisong barya sa pamamagitan ng pagtunghay sa mga orihinal na bagay, damit, litrato, at iba pang mumunting alaala ni Pepe. Nasaan na ba tayo, Noli? Siguro narito tayo sa una nating destinasyon kung saan lubusan nating makikilala si Dr. Jose Rizal. Mukha nga, Noli. Naaalala ko pa yung sinabi sa atin ni Lola bago tayo mapadpad dito. Ano kaya makikita natin dito? Ang sabi sa akin ni Lola, dito daw natin makikita ang mga natitirang alaala ni Pepe para lubusan pa natin siyang makilala. Saan naman kaya natin makikita yun dito? Parang wala namang tao dito. Oo nga, no? Diba? Sabi ko sa'yo, wala. Mabuti pa, mag-ikot-ikot na lang muna tayo, baka sakaling may taong makatulong sa atin. Oo nga, punta tayo sa gawin yun. Excited na akong malaman kung ano bang meron dito. Ito na lang. Ah, sige. Dito na rin. Ah, sige. Welcome sa Rizal Shrine Fort Santiago. Dito nakulungan ang ating pambansang bayani. Kaya sa bandang baba, makita nyo ang kanyang actual na kulungan. At dito ay nakatago ang ilan sa kanyang mga halagang artifacts, mga relics ni Rizal. Nandito ang buto ni Rizal. Nandito rin ang kanyang espadang ginamit sa fencing. Nandito rin ang kanyang surgical tools at replika ng ilan sa kanyang mga halagang literary works. Oo nga, mukhang marami tayong matututunan dito. Oo. Enjoy. Tara. Sige na po. Hoy, Ellie! Ay! Oo, andyan ka pala sa kagaling. Doon. Ah, sige. Alam mo, napakarami talaga natin nakita mga gamit na may kaugnayan kay Rizal, no? Alam mo, bilib talaga ako sa mga museum dito sa Pilipinas. Kasi, napapanatili nila yung mga makasaysayang bagay na tulad ng mga yun. Tama ka dyan, Noli. Saan mo kaya ang susunod natin destinasyon? Unti-unti na natin nakikilala si Pepe, Noli.
Tama ka dyan. Alam mo, tama rin si Lola. Kasi sa tulong ng mga lumang gamit ni Rizal, mas unti-unti pa natin siyang makikilala. Oo nga, halos maikot na natin ang Fort Santiago at Rizal Shrine. Hindi pa rin natin nakikita si Pepe. Siya pa naman yung pakay natin dito. Tama! Naalala mo ba na sa Maywang Ribudo daw ni Rizal natin yun matatagpuan? Naku, mabuti pa mag-ikot-ikot muna tayo at puntahan natin yung mga lugar na hindi natin pa napupuntahan. Oo nga, dun tayo! Sige, dun tayo! Ang pogi! Ellie, sa tingin mo makikita pa natin si Pepe? Mukhang matatagalan pa, Noli. Napapagod na nga ako mag-ikot-ikot dito eh. Hindi pa ba tayo uuwi? Uwi agad? Kailangan natin makita si Pepe. Ellie, nakikita mo ba yung liwanag na yun? Saan? Ayun o. Ano yan, Noli? Ayan na yata yung sinasabi ni Lola. Tara, puntahan natin. Natatakot ako. Walang takot-takot, puntahan na natin. Ayun. Sige na. Hala, Noli. Ano ba na naman kaya itong napuntahan natin? Ako, mukhang panibagong paglalakbay na naman to. Masyado kasi tayo ng mga sa liwanag na napuntahan natin eh. Yan tuloy, napalayo tuloy tayo. Ano ka ba, Noli? Alam kong may dahilan kung bakit tayo nandito. Doon na kaya natin matatagpuan si Pepe? Mukhang dito na nga yun. Maglakad-lakad na lang muna tayo. Baka sakali may mapagtanungan tayo. Tara! Tara! Mga bata, nandito kayo ngayon sa Rizal Shrine, Calamba. Makikita niyo rito ang iba't ibang mga naging gamit ng ating pambansang bayani kung siya'y nabubuhay pa. Sino nga ba ang ating pambansang bayani? Si Pepe po! O mas kilalang Dr. Jose Rizal. Tama kayo. Kung ganon, handa niyo na ba makilala si Pepe sa pamamagitan ng mga orihinal na gamit niya na nakatago dito? Opo! Kung ganon, simulan na natin. Tara na!
Talaga namang nadagdagan ng ating kaalaman tungkol kay Pepe. Lalo na nakita natin ang mga gamit dito sa Rizal Shrine, Calamba. Oo nga, Noli. Marami na naman tayong bit-bit na kwentong tsak na matutuwa si Lola. Sino kaya dito yung mga iwagang rebulto? Doon pa man din natin malalaman ang sagot sa ating mga katanungan. Aba ka, Noli. Kahit ako, gustong-gusto ko na rin makita si Pepe. Ano ba kayang klaseng rebulto yun? Sa dinami-daming rebulto dito sa buong mundo? Ano kaya yun sa mga yun? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Buti pa, maghanap na lang muna tayo ngayon ng ating mapagpapahingaan. Alam ko naman kasi pagod ka na eh. Hindi lang ako pagod, no? Gutom na rin ako. Si Lola naman kasi, hindi nagbigay ng pocket money. Naku, yan ka na naman. Puro ka talaga pagkain. Halika na nga. Tara. Uy, Noli, Oh. nakikita mo ba yung lalaki yun? Ha? Lalaki? Saan? Okay ka naman makarema. Ayun, no? Uy, mukhang kagalang-galang ha. Halika, pagtanungan natin. Tara. Ginoo, Ginoo. Magandang araw, mga bata. Magandang araw din po. Ano ang sadya? Hindi po namin alam kung nasan kami. Anong lugar po ba ito? Nandito kayo ngayon sa panahon ni Rizal. Sa panahon ni Rizal? Oo, tamang narinig mo. Sa panahon ni Rizal, nabubuhay si Pepe. Alam ko nanggaling kayo sa makabagong panahon. At alam ko rin ano ang misyon niyo dito. Papaano niyo po nalaman? Huwag na muna kayo magtanong. Papakita ko sa inyo ang mga bagay-bagay na nakita niyo sa iba't ibang museum. Tulad ng ano po? Tulad ng mga gamit, damit pang eskrima, surgery tools, at kwento sa likod ng parte ng Puto Rizal at magiging tahanan ni Rizal sa Calamba ay pupuntahan natin upang personal makita si Pepe at personal nyo din matunghayan ang kwento sa likod ng mga piramida sa tahanan nito. Talaga po? Mabuti pa. Simulan na natin. Tara! Sundan niyo ako. Ang mga surgery tools na ito ay ginamit ni Rizal sa Hong Kong. Ang kaibigan ni Rizal na si Jose Maria Basa ang nagpayo kay Rizal na ipagpatuloy ang panggagamot. Isang Portuges na doktor na si Dr. Leoncio Marquez ang naging kaibigan at tagahanga ni Rizal. Ang tumulong sa kanya para magkaroon siya ng mga kliyente sa nasabing lugar. Naging matagumpay at naging kilala si Rizal maging sa kolonya ng Britanya. Dito niya rin matagumpay na naoperahan ang kaliwang mata ng kanyang ina. Bukod sa pagiging espesyalista sa mata, gumagamot din siya ng ibang karamdaman. Dala-dala ni Rizal ang mga surgery tools na ito hanggang sa dapitan. Naggagamot rin siya roon. Karamihan ay hindi na niya pinagbabayad sapagkat ang mga ito ay mahihirap. Ang kanyang husay sa panggagamot ay kumalat sa ibang mga lugar. Marami siyang mga pasyente na nagmula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula Luzon, Bohol, Cebu, Panay, Negros at Mindanao, at maging sa Hong Kong. Isang mayamang Pilipinong pasyente, si Don Ignacio Tumurong, ay muling nakakita dahil sa panggagamot ni Rizal. At bilang pasasalamat ay binayaran siya ng 3,000 piso. Isa pang mayamang pasyente, isang Ingles, ang nagbayad ng 800 piso, si Don Florencio Azcaraga, mayamang hasyandero mula Aklan, ang nagamot rin niya at binayaran siya ng isang kargada ng asukal.
Habang nag-aaral si Rizal sa Europa, kinahiligan niya maglaro ng fencing o eskrima. Nagsasanay siya kasama ang mga kapwa niya Pilipino o di kaya kanyang mga ibang kaibigan upang makipagduelo. Kasama rin niya ang kanyang mga fraternity brothers na The Swabians, mga katutubong Alemanya. Sila ay nahati sa dalawang modernong estado mula sa timog kanluran ng bansang Alemanya. Ilan sa mga nakakasama ni Rizal sa paglalaro ng fencing ay sila Juan Luna at Valentin Ventura. Pumupunta sila sa gym malapit sa Juan Luna's studio sa 65 Arago Street at ang fencing ay tinuturing na laro ng mga educated class ilustrados. Dumating ang pagkakataon na hinamon ni Rizal si Antonio Luna para sa isang duelo. May dalawang bersyon ang kwentong iyon. Una, dahil may binastos si Antonio Luna na isang babae at hindi niya iyon nagustuhan. Pangalawa ay dahil may lihim na pagtingin si Antonio Luna kay Nelly Bosted, isa sa mga babaeng nakarelasyon ni Rizal noong siya'y nasa Biarritz. Nanghingi naman ng tawad si Antonio Luna bago pa tuluyang mangyari ang duelo. Sa kagustuhan ni Rizal na buhayin ang martial arts sa Pilipinas, ay nagtayo siya ng gym na Rizal's Public Gym sa Calamba noong 1887. Itinuro dito ang wrestling, weightlifting, marksmanship, arnis de mano at ang fencing. Noong panahong August 17, 1898, hinukay ang mga labi ni Rizal sa Paco Park. Nagtungo si Narcisa at iba pa niyang kasamahan upang hukayin ito. Napag-alamang inilibing si Rizal ng walang ataol. Madali naman nilang nakilala ito dahil sa kanyang kasuotan at ang sulat na nakaipit sa nabubulok niyang sapatos. Dinala ang mga labi ni Rizal sa bahay ni Narcisa at ang kanyang mga buto ay nilinis ni Remuldo Chodoro de Jesus at Celino Francisco. Ito ay inilagay sa ivory urn at laging idinaraos ang seremonya hanggang siya ay idineklarang pambansang bayani noong 1990. Ang parte ng butong ito ni Rizal ay nakuha noong 1912 bago siya ilipat galing Binondo hanggang Rizal Park. December 29, 1912 mula sa Calle Estraude sa Binondo, inahatid ang mga labi ni Rizal papuntang ayuntamiento sa Intramuros, kung saan buong gabi itong binantayan. Kinaumagahan sa isang solemn procession, naglakbay sa huling pagkakataon ang mga labi ni Rizal papuntang Bagong Bayan kung saan ilalagay ang kanyang mga labi sa ilalim ng kanyang bantayog. Ngunit hindi lahat ng mga buto ni Rizal ay inilibing doon. Bago siya tuluyang mailipat sa Bagong Bayan, ay napagdesisyon ng kunin ang parte ng buto ni Rizal na nitamaan ng bala noon siya'y binaril sa Bagong Bayan. Ito ang vertebra ni Pepe. Nais itong magsilbing isang alaala sa mga Pilipino tungkol sa kabayanihang nagawa ni Rizal sa bayan. Ikinulong si Rizal sa isang lumang bodega sa Fort Santiago. Hindi matiyak kung kailan isinulat ni Jose Rizal ang kahuli-hulihang tulang ito. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, sinasabing isinulat ito ni Rizal ng gabi ng bisperas ng pagbaril sa kanya noong December 29, 1896. Ngunit ayon sa mga tala, si Rizal ay maraming ginawa noong mga huling araw ng kanyang buhay. Marami siyang tinanggap na bisita, ang kanyang mga kapatid, ang asawang si Josephine Bracken, at ang praileng humihimok sa kanya na isagawa ang pagbawi o retraksyon. Sa isang simpleng painitan ng pagkain at lamparang ito ay may iba pa pala siyang balak. Doon niya itinago ang dulang may ultimo adios. Ang food heater na iyon ay nagmula kay Pardo de Tavera. Matapos niyang isilid ang dulang iyon, sinasabing ibinigay niya raw ito sa kapatid niyang si Trinidad na dumalo sa kanya noong hapon ng December 29. Sumakatwid ay hindi niya isinulat ang tula kinagabihan ng bisperas at mismo noong araw ng kanyang pagbaril. Ang mga damit at sombrerong ito ay ginamit ni Rizal sa Europa. Matagal na malagi si Rizal sa malamig na kontinente. Halos 10 taon siyang namalagi doon. Alam naman natin ang klima sa Europa, malamig at mahamog. Isa sa mga nakasulat sa diary ni Rizal ay ang sinabi niya, "Sobrang lamig nga sa Europa, kaya kailangan ko magsuot ng mahahaba at makakapal na kasuotan." Halos lahat ng mga naging litrato ni Rizal na kung ating mapapansin ay bibihira lamang siyang nakabarong o anumang kasuotang Pampilipino
dahil halos lahat dito ay kinuhaan sa labas ng bansa. Ang boda noong panahon ng Kastila ay hindi lang aspeto ng kagandahan, kundi usapin ding pampulitika. Ang pananamit ay indikasyon lagi kung sino ang pinaghahariang uri, kung sino ang nakatataas. Ang kanyang kanduraning pananamit gaya na lamang ng pamoso nitong overcoat ay ginamit ng ilang kritiko upang questionin ang pagiging makabayan ni Rizal. Kailangan lamang nating unawain kung ano ang naging konteksto ng kinagisnan ni Rizal. Pero paano nga ba nanamit si Rizal noon? Ang mga kasuotang tulad nito ay talaga namang masasabi nating pamoso o mga matataas na tao lamang ang nakakapagsuot. Batid sa pananamit ni Rizal ang mataas niyang katayuan sa buhay. Pero higit sa kanyang estado, mainam daw tignan ang kanyang kasuotan bilang salamin ng kanyang paninindigang prinsipyo. Isa sa mahalagang kabuluhan ng bahaging iyon sa buhay ni Rizal. Dahil dito, nabuo ang nakararami sa kanyang pampolitikal na filosofiya. Si Rizal na nga siguro ang pinakamagandang ehemplo sa kasabihang huwag usgahan ng libro sa pabalat lamang, dahil sa likod ng kanyang dayuhang kasuotan ay isang Pilipinong ibinigay ang lahat, maging ang kanyang buhay para lang sa bayan. Makikita ang katayuan nila Rizal sa buhay sa itsura pa lamang ng kanilang bahay na bato at sa lokasyon nito na katabi mismo ng plaza at ng simbahan. Hindi ito ang naging eksaktong ayos ng tahanan ng pamilya Mercado. Bagkus, ang mga materyales na ginamit dito ay nagbula sa orihinal na mga parte ng kanilang tahanan noon. Tulad na lamang ng bato, muebles at iba pang parte ng kanilang tahanan. Ito ang naging ayos ng silid-tulugan ng magkakapatid na Pasiano at Jose. Madalas magkatabing matulog ang dalawa sa banig. Sa kabila ng 10 taong agwat sa gulang ng dalawa, malapit na malapit sila sa isa't isa. Tulad ng silid-tulugan ng magkakapatid na babae, maliit din kung wariin at iisa ang kama. Ang mga kasangkapan dito ay katulad marahil ng ginamit ng mga magkakapatid. Ipinahihiwatig ng mga siping kasangkapan na ang pamilya ay may kaya. Gawang nara ang kama, may 4 na poste at ginayakan ng maraming ukit. Ang orihinal na higaan na matatagpuan dito ay nakasilid sa Rizal Shrine, Fort Santiago. Marmol ang ibabaw ng mesang bilog at labamanos. Ang mga ito ay tanda ng pagkakaroon ng kapwa panlasa at panustos sa ganoong mga kagamitan. Nandito tayo ngayon sa silid-tulugan ng mag-asawang Mercado. Dito ipinanganak ang batang si Pepe noong June 19, 1861. Isinilang ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa Calamba, Laguna sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi. Kahit pampito na sa 11 magkakapatid, lubos na nahirapan ng ina sapagkat bagamat maliit ang bata, napakalaki ng kanyang ulo. Isa silang may kayang pamilya, negosyante at magsasaka na nangungupahan sa asyenda ng mga prailing Dominikano. Makikita rito ang mga gamit na maaari ring matagpuan sa silid ng mga mag-asawang Pilipino, tulad ng mag-asawang Mercado. Meron ditong unan, kulambo at banig. Noon at ngayon, maraming pamilyang Pilipino ang naglalagay ng ganitong imahen sa silid-tulugan, lalo na ang mga krusipiho ng Birheng Maria o ng mga paboritong santo. Sa silyang mahaba marahil nagpapahinga ang masipag na si Don Francisco matapos ang isang mahabang araw sa bukid. Mahilig sa pagkain si Jose Rizal. Nang siya'y nasa Europa, manaka-naka siyang humihiling sa pamilya na padalhan ng bagoong o halayang mangga. Ang mga pagkain pinapadala sa kanya ng kanyang mga kaanak ay kanyang pinagsasaluhan kasama ang kapwa niya Pilipino roon. Noong nagkaedad kasi si Pepe ay madalas siyang nangingibang bansa upang mag-aral o di kaya magsanay sa larangan ng medisina. Napansin ng mga taga-Europa ang mga pagkain Pilipino na tulad nito. Madalas hindi nila nagugustuhan ang amoy nito o kung papaanong paraang kainin ito ng mga Pilipino. Mahilig magluto ang ina nila na si Doña Chodora. Isa sa mga paboritong pagkain ni Pepe ang ginisang munggo at tinapa. Paborito niyang pang-almusal ang sardinas o ang tuyo. Patuloy na nagpapadala ng mga pagkain paborito niya ang mga kaanak hanggang siya ipatapon sa dapitan. Ito ang silid-tulugan ng mga pagkakapatid na babae ni Jose. Mula sa magkakapatid na babae niya, natutunan na maging magalang at magpakita ng magandang loob sa mga kababaihan. Tila maliit ang silid na ito.
Paano kaya sila nagkasya? Marahil ay di lahat ay nakatigil dito. Ang mga ate niya ay nasa Maynila at nag-aaral. Naturingan silang mga unang kolehiyala ng Kalamba. Ito ang mga kababatang kapatid ni Rizal, sina Josefa, Trinidad, Soledad at ang panganay nilang kapatid na si Saturnina. Si Josefa na pinalayawang panggoy ay hindi nag-asawa. Siya'y naging kaani bilang isang katipunera. Si Trinidad o Trinid, naging masugid na tagapangalaga siya ng ilan sa mga naiwang gamit ni Jose. Siya ang huling pumanaw sa magkakapatid. Umanib din siya sa katipunera. Si Soledad ang bunso. Si Choling ay mapagpatawa at mahusay sumayaw. Isa siyang itinuturing na pinakamaganda sa magkakapatid. Si Saturnina o Neneng ang panganay. Si Neneng ay laging mahusay sa pagiging mangangalakal, nasabing masikap at masipag siya dahil nadama na niya na bilang panganay na anak, pananagutan niyang tumulong kay Pasiano, ang kapatid na lalaki na sumunod sa pag-aasikaso sa pamilya. Noong panahon ni Jose Rizal, komedor, ang salitang Kastila, ibig sabihin na pagkainan sa wikang Pilipino. Ginagalang ng Pilipino ang hapag sa pamamagitan ng magandang asal sa pagkain. Isa sa magandang asal ay ang laging pag-aalok nito, kahit kaunti lang at payak ang pagsasaluhan. Dito marahil nagsasalo-salo ang buong pamilya merkado sa araw-araw. Tiyak na ang ina nilang si Doña Chodora ay mahilig magluto ng mga putahing Pilipino. Simula noon, magpasa hanggang ngayon, ay may magagandang asal na ang mga Pilipino na naipasa-pasa ng ating mga ninuno. Ang dami natin natutunan ngayon, no? Nalaman natin ang iba't ibang gamit ng mga naiwang alaala ni Pepe. Oo nga, Noli. Yun pala yung mga gamit na makikita natin sa iba't ibang museo. Natutuwa ako, mas nagkaroon kayo ng kaalaman dito sa aktwal na kapanahon ni Rizal. Huwag sanang kalimutan kung mga nagkakabayanihan ni Pepe para sa ating mga Pilipino. Ang mga bagay na iyon ay nagsisilbing alaala sa lahat ng mga kabataan ngayon na ninanais kilala si Pepe. Ang mga bawat gamit na iyon ay may mahalagang kwento na maaaring pagindaan natin patungo sa nakaraan. Ellie, napakarami natin natutunan ngayon tungkol kay Pepe, no? Tama pala si Lola, hindi lang sa libro natin makikilala si Pepe. Dahil ang mga bagay na tulad nito ay pwede maging paraan para lubusan natin siya makalala. Ellie, nandito na ba tayo? Mukhang nandito na nga tayo, Noli. Lola? 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 Lola, nandito na kami. Lola! Ay, ano ba yan? Ano ba yung mga bata kayo? Kita nyo nagpapahinga ako eh. Maupo kayo riyan. Lola, nandito na po kami mula sa naging paglalakbay namin ni Ellie. Hi, Lola! Talaga pong mas nakilala pa namin si Pepe sa pamamagitan ng alaala na naiwan niya sa mga museum na napuntahan namin. Mabuti naman kung gano'n, mga apo. Alam kong marami kayong natutunan sa mga nangyaring inyong paglalakbay upang lubusang makilala ang ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Napakarami pang mga museo nagtatago ng mga orihinal na gamit ni Rizal. Isa na rito ang Rizal Shrine Dapitan na matatagpuan sa Zamboanga at ang Rizaliana Museum sa Cebu City. Sa National Museum at National Library, nagtatago rin ang ilan sa mga gamit ni Jose Rizal. At iyan ang inyong lalakbayin sa mga susunod na araw. Ikinagagalak kong marinig mula sa inyo na mas nagkaroon kayo ng kaalaman kay Pepe. Nasaksihan ninyo ang mga paraan ng kanyang pamumuhay, ang kanyang mga naging hilig at interes, ang mga bagay na kanyang binigyang pansin gamit ang kanyang matapang na karakter.
Nakausap niyo ba si Pepe habang kayo'y naglalakbay? Lola, nakita't nakilala nga po namin si Pepe. Di naman namin siya nakausap o nahawakan man lang. Oo nga po, Lola. Natatanaw lang po namin siya habang inaalam po namin yung iba't ibang gamit ng mga bagay na nakita namin sa museo. Pero okay lang po, may nakasama at nakausap naman po kami matapos po namin mapasok na sa may mahiwagang rebulto. Tsaka nga po, binigay niya nga po sa akin tong suot-suot niyang sombrero. Oh. Iyang sombrero? Bakit po, Lola? Ang sombrerong ito ay kay Pepe. Ha? Sigurado po ba kay Lola? Ang ibig sabihin ay... Ang lalaking gumabay sa inyong paglalakbay ay si... Dr. Rizal? Nagawa nating makausap ang pabansang bayaning si Jose Rizal? Kung ganun, nagawa pala natin siyang makausap at mahawakan. Tama kayo mga bata. Ikinagagalak kong makita ang mga batang katulad ninyo na nagkaroon ng pagkakataong makilala ang isa sa magigiting na Pilipino. Ito lang ang inyong pakatatandaan. Huwag sana nating kalimutan ang kabayanihang nagawa ni Pepe sa ating mga Pilipino. Ang mga gamit, damit, at iba pang mga bagay na nagsilbing kanyang sandata laban sa mga mananakop ay patuloy na nananatili sa ating puso at isipan. Marami na. Natuloy ako. Ano ayun? Talagang marami tayong natutunan sa Sa dami-dami rin. Ako na. Oo. Ano ba gusto niyo dito yung maraming big No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel sabihin ito. Ano pa sa'yo? Hindi ka So, ang ibig sabihin Kung ganun. Yun na ba? Kung ganun. Ang ganun ng buhok niya. Dr. Rizal? Ano ba yan? Uy,
Hi! Tama, napakarami talaga mga pogi dito sa Port Sunshine. Oo nga. Oh my God. Hi, Danica! Pwede, Ay, 1, 2, 3, go! Nandito tayo ngayon sa Rizal Shrine.